Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras, sa aking mga kasama sa Usapang Batas. Ngayon, mamaya yan, alas 8 ng gabi kami po ay inyong pakinggan at panoorin sa DZXL News Facebook. Makikita nyo doon, nandoon ang Usapang Batas o kaya sa YouTube channel, sa Twitter na ngayon ay X at sa TikTok. Okay? So ang pag-uusapan po natin ngayon mga kayubi ay tungkol dito sa panukalang batas ng ating senador. Walang iba kundi si Robin Hood Padilla. Alam nyo kanina nabasa ko sandali ang kanyang proposed bill na kung saan tinawag niya ito na Mahihiya Naman Kayo Act. At siguro kulang-kulang 2 linggo ito po ay tinalakay namin ang aking kasama sa Usapang Batas na si Radyoman Jenny, na kung saan sinasabi namin na ipinagbabawal ng ating saligang batas ang pakikialam na sino mang mambabatas na sa pagpapatupad ng mga budget na inaprubahan na ng lawmaking body. Ito ay may kaugnayan dito sa flood control funds na kung saan nadidiskubre na mayroong mga miyembro ng ehekutibo at ng lehislatura, lalo na ng lehislatura, no, mga lawmakers na nakikialam sa pagpapatupad ng flood control program budget. Nakikipag-coordinate sa mga district engineers, nakikipag-usap sa mga contractors at kaya nagkakaroon tuloy ng duda ang ating mga kababayan na merong anomalyang nangyayari dito sa pagpapatupad ng ating national budget, in particular itong pondo para sa flood control programs. Sa aming usapan, mahigit 2 linggo na yata yun. Sinasabi ko na sa ilalim ng ating saligang batas, meron tayong tinatawag na separation of powers. Dito sa separation of powers, alam naman natin na ang ehekutibo ang siya nagpapatupad ng lahat ng batas sa ating bansa. Ang judiciary ang taga-interpret, tagapagpaliwanag kung ano ang ibig sabihin at intensyon ng bawat batas. At dito naman sa lehislatura, sila yung may power of the purse, no? Yan ang may kapangyarihan para mag-appropriate ng mga pondo sa bawat sangay ng ating gobyerno. Okay? So pagkatapos na nilang maaprubahan ang national budget, hindi kailangang makialam ang mga lawmakers sapagkat in pursuance of the principle of the separation of the powers. Okay? So siguro kaya din naisip ng butihing senador na si Robin Padilla na gumawa na nito ay sapagkat hindi ganun kalinaw ang ating saligang batas kung ano ang mga detalye at ano ba ang ibig sabihin ng interference, intervention sa ilalim ng ating saligang batas na kapag aprobado na ang national budget, sinasabi doon na walang mambabatas ang kailangang mag-intervene, no, or mag-interfere, no, sa implementation ng national budget. At sa ilalim din ng ating saligang batas, wala namang nakasaad na kung ano magiging parusa sa mga mambabatas, no, sakaling sila ay lumabag sa principle of the separation of powers ng ating mga different branches of the government. Okay? So dito makikita natin, no, sa ilalim ng proposed bill ni Senator Padilla ay detalyado, no, kung ano ang magiging ibig sabihin ng intervention ng isang lawmaker at kung ano ang magiging kaparusahan kung siya ay makikialam sa mga pagpapatupad ng national budget. Hindi kinakailangan kayo ay makipag-coordinate sa mga supplier, sa mga contractor, sa mga district engineers. Yan ay mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Mahiya Naman Kayo Act. At marami siyang detalye doon na inilagay na hindi natin makikita sa ilalim ng ating saligang batas. Kumbaga, itong prinsipyo na separation of powers ay
nilagyan niya ng ipin. No? Nilagyan niya ng ipin na kung sakasakaling mayroong mga mambabatas na makikialam sa implementasyon, no, ng national budget, may corresponding penalty na. At ano-ano yung mga kilos o aksyon na ipinagbabawal nitong Mahiya Naman Kayo Act. So, napakaganda ng intensyon nitong Mahiya Naman Kayo Act. At magaling yung nagprepara yung legal team, no? Siguro sinabi na din ng senador na gusto ko ng ganitong batas, gumawa kayo ng ganito, nang hindi nakikialam ang mga mambabatas sa pagpapatupad ng national budget at hindi tayo ma-involve sa mga ganyang klaseng anomalya. So maganda yung intention, maganda yung primary objective of the proposed law. At dahil dito, no, minsan pinipintasan natin itong si Senator Robin Hood Padilla. Pero sa pagkakataon na to, no, ay ating suportahan at purihin ang kanyang naisip na proposed bill regarding this Mahiya Naman Kayo Act. Napakaganda nito, no? Nung akin niyang dinidiscuss to 2 weeks ago sa usapang batas sa DZXL, ay iniisip ko na parang hindi masyadong malakas o malinaw ang magiging kaparusahan sa mga legislators o mga senador kung sakasakaling sila ay makikilam sapagkat during the Senate investigation in aid of legislation at maging dito sa House of Representatives, no, marami ng mga mambabatas ang nadadamay dito sa usapin ng flood control programs. Pero walang nagsasabi o wala man lang nagre-raise ng question regarding this principle of the separation of power sapagkat yun lamang makipag-usap ka sa isang district engineer na kung pwede ay ganitong proyekto, kung pwede ay dagdagan ng allocation sa ganito after the national budget has already been approved by the legislative department, ay isang malinaw na paglabag sa prinsipyong nasabi natin sa ilalim ng saligang batas. Kaya nga dito sa proposal ni Senator Padilla, maganda to sapagkat nagkaroon ng ngipin ang prinsipyo na kung saan ipinagbabawal ang mga mambabatas na makialam sa pagpapatupad ng ating national budget. Sisilipin ko yung ibang sinabi dito sa batas na to. So, okay. So, ito yung magiging tugon sa problema. Ito magiging tugon sa problema na nararanasan natin ngayon. No? Yung mga investigation na yan at napuwersa patuloy ang ating executive branch of the government na mag-create ng independent commission for infrastructure. Kung meron tayong ganitong klaseng batas, kung sakasakaling ito ay maaaprubahan sa Kongreso at bibigyan ng importansya ng Executive Department at pipirmahan ito upang maging ganap na batas, ito ay makakabawas, no, doon sa mga nangyayaring problemang may kinalaman sa pagpapatupad ng national budget, in particular itong flood control program. So may iwasan yung mga katiwalian, no, at maling paggamit ng pondo ng ating bansa at lalong-lalo na doon sa flood control projects. So sa paggawa ng isang tiyak na batas, mas direkta nito itong Mahiya Naman Kayo Act, no? Kung ito ay magiging batas, mas direkta nitong matutugunan yung mga pangkaraniwang problema na kung saan nasasangkot yung ating mga mambabatas sa pakikialam sa implementation ng national budget. With the Mahiya Naman Kayo Act, medyo matatakot yan, no? Kapag napansin na nakikialam ng allocation, nakikialam saan dadali ng pondo para magkaroon ng flood control projects, ay malamang mababawasan kung di man natin totally ma-eradicate yung mga uri ng corruption na yan. At least meron na tayong magiging batas na hindi natin papopormahin ang mga corrupt, no, public officials, both yung mga elective at yung mga appointed public officials and employees.
So sa madaling salita, ang panukalang Mahiya Naman Kayo Act ay nagsisilbing isang mas konkretong mekanismo para ipatupad ang prinsipyo ng ating saligang batas at labanan ang katiwalian sa paggamit ng pondo ng bayan. So sa pagkakataon na to, purihin po natin ang madalas nating pintasan na senador. This time, ating purihin ang kanyang magandang proposed bill na Mahiya Naman Kayo Act. Okay? At sana mapabilis ang pagpasa ng batas na to upang mapakinabangan na by next year, no? At mapigilan, mabawasan or masugpo ang kakasangkot ng ating mga mambabatas sa korupsyon. Okay? So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.